Before we proceed sa ating gagawin, allow me to read a passage from Scripture. It's found here at Psalm 86 verse 8. Ang sabi rito, among the gods there is none like you, Lord. No deeds can compare with yours. Ulitin ko ang sabi rito, among the gods there is none like you, Lord. No deeds can compare with yours. So dito natin makikita sa may akda ng salmo na ito na pinakikita niya at naipahayag niya na tunay nga na walang ibang kahalintulad ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Marami diyang mga Diyos-Diyosan sa paligid natin, pero walang kakahalintulad sa Panginoon sapagkat siya lang Diyos na nagpapatawad, siya ang Diyos na tunay na nagmamahal sa atin, siya ang Diyos na nagbibigay lagi, no, ng second chance. Paano ba naging lagi ang second chance, no? There's always a second chance with God, no? Ang importante lang tayo ay nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran. Tsaka naisin natin na katulad ni Haring David nung sumusulat nung aklat ng Salmo, isa sa mga may akda na aklat ng Salmo, ang kanyang minimiti sa buhay niya ay makapaniig ang Panginoon. No? Yun yung kanyang parang ano niya parang desire niya sa buhay niya na to always have experience the presence of the Lord. Yun po yun. Kaya nawa na yan din ang ating naisin na to always desire God above all else kasi ang Diyos lang ang hindi nagbabago. Hindi siya nagmamaliw kahit kailan pa man. Tayo manalangin. Dakilang Panginoon, salamat po sa muling kayo po nagpapaalala sa amin na tunay nga na ikaw ang Diyos na walang kapantay. Ikaw ang Diyos na walang kahalintulad. Ikaw ang Diyos na hindi nagmamaliw ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Hayaan mo lamang, O Diyos, amang banal na suklian po namin ang lahat ng ginawa mo at gagawin pa sa buhay namin sa pamamagitan po ng pagpapasalamat sa inyo. Lord, sa araw na ito, sa aming pagpapatuloy ng aming aralin, sa aming pong mga diskusyon, Panginoon, tulungan niyo po kami na tumimo sa puso ng bawat isa. Ano man ang inyo pong nais naming maunawaan at hayaan niyo, Panginoon, amang banal ito ay tutulong upang maging kami ay, o bawat isa na mag-exam ay maging handa para sa darating na exam ngayong June 2024. Maraming maraming salamat, Panginoon. Patuloy na inaasahan namin ang iyong pong pagtugon sa aming panalangin as we also pray for the rest of the members of this class, Lord, that who are not yet with us. Lord, ingatan niyo po sila at akayin mo po sila muli. Manumbalik po ang sigla na mag-aral, matuto, Panginoon, upang maging ganap na licensed massage therapists. Maraming maraming salamat. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, tuloy po tayo ngayon sa ating discussion at bilang ano lang natin o review natin yung activity natin kahapon and I find it very very interesting kasi ayan. Marami akong napulot na mga input coming from you. No? Kasi yun yung dahilan kung bakit may mga breakout rooms tayo upang mabigyan din kayo ng chance kasi we are a large group. So mabigyan kayo ng chance na makapag-express na inyong sarili and then magkaroon din ng magkaroon ng ika nga ng commonality, no? Saan ba nagkakaroon ng common understanding ang bawat isa patungkol sa paksa natin, no? Which is ano ba ang katangian ng isang masasabi nating ideal massage therapist? Okay? So tulad nung lumabas, mayroong nagsasabi na, well, of course, kinakailangan maging honest, no? Kinakailangan knowledgeable sa lahat ng aspeto ng ating larangan ng pagmamasahe. And then, maging experts, maging skilled, kasi yun naman talagang hinahanap ng ating mga kliyente sa ngayon. No? So, they want us to be able to deliver. Given, as we have emphasized yesterday, given that ang dami tayong competition sa ating paligid. Kaya,
walang ibang ano tayo, wala tayong ibang direksyon kung hindi tayo ay dapat ah, magsumikap na tayo maging top notch, no? Tayo ay maging number one doon kung saan ka mang area, saan ka mang lugar na nilagay ng Diyos, kayo ang mag number one diyan. Okay? Na magna-number one sa paninilbihan sa ating kliyente. Ngayon, pagpapatuloy na natin ang ating, as we have said, ito na yung pinaka-opening ah, ah, ano natin, no, yung pauna natin pong diskusyon regarding do sa practice of massage therapy. Yung mga lessons na napag-aralan na natin, di ba, if you remember, we studied already the fundamental concepts of massage, and then we also have discussed already about massage application, no, yung mga iba-ibang mga stages of massage, the five basic stroke manipulations, variations, variations. And remind ko lang po ha, simulan niyo na po yung inyo pong assignment, no? Ang assignment niyo po na maging katumbas ng inyo pong oral practical examination na at least mga 15 to 20 video presentation. And meron ako napansin hanggang sa ngayon, may nagpapadala sa akin ng ng video, yung pinapadala na sa in-upload sa Facebook. Hindi po kasi tumatagal kapag doon, no? Habang yun, nabubura po yun. Tsaka mahirapan po akong mahirapan po akong mag-equate po yung mga ganong mga output. So, like what I said, let us uniform, no? Be uniform doon sa ating submission ng video requirement na yan. Kinakailangan i-upload ninyo sa inyong YouTube channel. Kung wala kayong YouTube channel sa ngayon, you have to create one kasi ang kailangan ko yung link na inyong video na yan na isasubmit ninyo sa institution. Okay? So, kukumplituhin natin yan. Dalawa ang ating kaparaanan para ma-recommend namin kayo sa DOH is number one, ipasa nyo yung written exam na 75% passing score. Mayroon yang tatlong quizzes na 50 items. Mayroon din yung 100 item na final examination. So, dapat hindi kayo bababa sa 75%. And then, you have to submit the required video. That will form part doon sa inyong oral and practical examination. Okay. So tuloy po tayo ngayon. Ang ating pamagat, ang ating pamagat ng presentation is the practice of massage therapy, and then it can be found dito sa pages 184 onwards. Ano yung ating learning objectives for a while? Ang una nating learning objective is to be able to describe the differences or if perhaps if there are similarities between ethics and professionalism. So kailangan mayroon tayong sapat na kaunawaan kung ano ang ethics at ano din ang professionalism at paano ito nagkakaroon siya ng interlink, no? Paano siya nagkakaroon po ng ugnayan. At ang sumunod naman to be able to define, describe and differences, almost similar po yon. At ang susunod naman ay to learn and appreciate various laws and directives on the practice of massage. Okay? Tulad nung natin is nabanggit na natin na ang pinaka-bedrock, ika nga, ng ating gawain bilang massage therapy, ang pinaka-bedrock ng massage industry ay ang PD 856, Presidential Decree 856 na inisyu ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. No? Ito ay yung Code of Sanitation at ang patungkol sa massage ay matatagpuan natin doon sa uh, Section 13. So, yun po yung pinaka-bedrock ng ating pong ating pong pagiging massage therapist. And then, ang sumunod naman, may mga nilabas ang Department of Health, katulad po ng Administrative Order 2010-0034. Ito naman ay siya, no, amendment doon sa implementing rules and regulations on PDH 56. And then, ayun po. So, yun ang matalakayin na pag-uusapan natin. Of course, pag-uusapan natin later on, you will find it out na we will discuss about the massage code of ethics. Ayan. Okay. Sige, ano po yung mga definition of terms? Karaniwan na makikita natin tuwing meron tayong new topics, meron naman tayong definition of terms. So, here we are, we have number one, ano ang ibig sabihin ng allied, no? Lahat ng definition of terms, ang konteksto po natin dito ay
patungkol sa pagmamasahe. So, the allied means two or more groups that are similar or related to each other. No? So, allied profession, yung ganun, pag-usapan natin yung under sa Code of Ethics. And then behavior is the way one acts or conducts himself, especially toward other people. So, yun po yung about the behavior. Client is the receiving end of the service, and this pertains to wellness massage. And pagka pinag-usapan naman yung sa therapeutic massage, ang nasa receiving end, ang katawagan sa kanila ay patient. Okay. Number 4. What do we mean by code? Code is a system of rules on how people should behave or about something that must be. Okay? So, hindi po siya masasabi nating batas, no? Kasi magkaiba po yung ano po, yung implication ng pag hindi pagsunod ng batas as over doon sa code, no? Ito po ang code naman, which we'll be tackling in a little while, is ito yung mga sistema ng mga patakaran, ika nga, no? Na sinusunod ng lahat ng nasa industriyang iyan na o nag-uma-adapt doon sa patakaran ng particular code na 'yan. No? Sa atin po, sa ating sa massage, ang tawag po natin ay massage code of massage. Okay? Code of massage. O code for massage therapists. Number 5, employer. Employer is a person or organization that employs another. Yan, self-explanatory na po yan. Ethics is a moral principles that govern a person's behavior. And then, mas nilaliman pa ng moral principle. Ang sabi ng moral principle, these are principles of determining with what is right or wrong, and which is also acceptable by an individual or social group. Ayan. Yung preamble naman, ito ay matatagpuan natin mamaya sa ating talakayin ng Code of Ethics ng Code of Massage Therapists, no? Code of Ethics, ganun, is the preamble is an introduction statement in a document that explains its purpose and philosophy. Ibig sabihin, siya po yung umbrella na o siya yung payong na nagpapaliwanag kung ano yung kabuuan nung paniniwala no na nandoon na kapaloob doon sa kung saan nilagay po yung preamble. Number 9, professionalism. Professionalism as compared to ethics, ang professionalism naman ay combination ng lahat ng katangian no that are connected with trained and skilled people. Okay? So lahat ng mga iba't ibang aspeto sa buhay ng isang manggagawa na may kasanayan doon sa larangan na yan. So in our case, ito yung sa massage, so professionalism in the field of massage. Ang panghuli ay ang salitang responsibility. Ano ang ibig sabihin ng responsibility? Responsibility means it's a state of having a duty to deal with something or having control over someone. Okay? So responsibility. Yan yun, no? Ang laki-laki ng magiging papel ng salitang iyaan kapag tayo na po ay nagkaroon ng talakayin patungkol sa Code of Ethics, sa Code of Massage Therapists, no, na pinanghawakan natin. Kasi kung wala tayong ganong klaseng konsepto ng pagkakaroon ng obligasyon, no, at pagtupad ng obligasyon na yan, edi maging walang saysay lahat yung pinag-usapan patungkol sa ethics, patungkol sa professionalism, and so on and so forth. Okay, now, I have a few questions here. Una sa lahat, ang unang tanong dito is, what is the practice of massage therapy? Sa tingin nyo, ano ang massage therapy? Yung practice ng massage therapy, ano po 'yon? Okay? Dito sa ating presentation, it explains that massage profession follows a set of guiding principles that is based on ethics, no? Ito na yung ano natin, yung pinaka-module natin. These are fundamental ethical principle for massage therapy that is not not owner-centered, not merely public centered, kung hindi ito ay client-centered, no? So specific po doon
sa kliyente. So nabuo siya para sa mga o para sa kapakanan ng ating mga kliyente. Okay. Now, professionalism, ito yung ano diyan is pinapaliwanag ng ating larangan ng ating pag-exercise ng ating tungkulin bilang bahagi po ng massage industry ay ang pagkakaroon ng sapat na mga yung mga katangian ng integrity, competency, yung kahusayan, effective communication, interpersonal skills and good business practices. Okay. So, yun po yung kabuuan po no na bakit natin kinakailangan bigyan ng pansin yung patungkol sa ating profession na nagpa-practice ng massage sa massage industry. Now, let's proceed into our discussion on the Code of Ethics. Code of Ethics is a statement that expresses the primary ethical values, obligations, and goals of the profession. Okay? So we are so thankful, tayo nagpapasalamat sa kagawaran ng pangkalusugan sapagkat sila ang ano no, although dapat na sana noon is industry ano to initiated na nagalaw pero pinaunahan na no, nanguna na po yung kagawaran ng pangkalusugan at sila na po ang nagbigay sa atin ng ano ba yung mga maging patakaran natin no, ano ba yung code of ethics ng mga massage therapists no. So ayun, ito ay nakapaloob doon sa ating ang tawag nun, sa mga diskusyon natin no habang tayo naghahanda para sa DOS licensure examinations. Okay, another thing, code of ethics is a commitment to uphold the values and ethical obligations. Saan ito anong ano to, ano tong mga values na ito, ano tong mga obligasyon na ito, saan ito matatagpuan? Ito ay matatagpuan doon sa code of ethics na dinesign para sa mga massage therapists. So tayo ay mayroong obligasyon na ito ay tupdin, tayo ay mayroong obligasyon na ito ay ano natin no, i-uphold natin no, pag ano natin kung pwede ipaglaban natin kasi ito ang ito yung pinaka imahe no natin sa ating industriya na ginagalawan. Now, bakit natin kailangan ng code of ethics? Would you know? Bakit kailangan ng massage therapist ng code of ethics? Hindi lang yung kaunawaan na yon, kung hindi kailangan isa sa buhay ng isang massage therapist. Una sa lahat, ito nga katulad na banggit natin, ito'y nagde-define ng ating commitment no ng ating pagtatalaga na ating sarili doon sa o dito sa ating larangan sa ating industriya ng pagmamasahe. Ang pangalawa, as a regulated health professionals, no, nabanggit ko na kahapon, na tayong lahat na sa larangan ng pagmamasahe kino-consider ng mga health professionals, di ba? Ano 'yon? Ang tawag niyon, it's putting us in the limelight, no, as practitioner, no, ng massage na hindi lang tayo nagpa-practice just simply because we want to earn a living, things like those. Pero dito sinasabi ng DOH, tayo ay bahagi ng health profession. At tayo ay inaatasan na magkaroon ng din yung pangako natin sa lipunan no na to accept the responsibility and to maintain the trust which have been invested to us by our clients. Okay? So, yun po yun. Meron pong ika nga sa English social contract, no? Meron pong kontrata yung nagmamasahe doon sa kanyang kliyente, no? Ibig sabihin po noon, katulad na banggit na rin po natin kahapon, if you remember, meron tayong pinag-usapan na paradigm shift, no? Paradigm shift. Ano yung paradigm shift? Kasi nung araw, many years ago, ang pagmamasahe ay parang nandoon lang sa transactional analysis. Tama ba yun? Transaction lang yon, no? Ibig sabihin, bayaran ka, magmamasahe ka. Ganun lang po yun nung araw. Pero habang tumatagal, habang lalong naging sophisticated yung ating mga clients, lalo naging silang mapili at naging maalam na rin no kung ano yung mabuti, hindi mabuti para sa kanila, nagkakaroon na ngayon ng progression. Okay? Mula doon sa simple nagbabayad ka lang for the massage, lumalakbay siya patungo ngayon sa kung saan ay ang inaasahan ng client natin magkakaroon ng isang experience. Okay? Yun, no? Yan ang dahilan kung bakit yung iba
paulit-ulit, pabalik-balik sila sa mga spa na kinagigiliwan nila because they had that kind of an experience that they are always looking and it's always being satisfied. Okay? So yun po yung continuum na yun, na yung sinasabi natin, no? And bilang mga massage professionals, dapat handa po tayo sa hamon nung ating ng industry natin, no? Kasi hindi siya stagnant. Patuloy siya nagbabago, patuloy siya nag-i-improve, no? Kung maalaala ko po sa pagmamasahe, nung araw, 'di ba? Kapag ka ikaw ay nag-hacking, talaga yung maingay no gano'n, no? Yung talaga nakakagulat. 'Di ba ano ka noon, bongga ka na no? Ewan ko lang kung na-experience niyo po yun, lalo na siguro mga old-timers sa atin. 'Di ba? Kapag ka, ako, na-impress ako kapag ganun eh. Kapag may nagmasahe, tapos 'di ba, maingay, tapos yung haki talagang yung patapos na siya, tak 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 tak, yung gano'n, no? Eh, talagang sabi ko, nakakabilib naman. Masarap siguro gayahin din yung gano'n, no? Kasi sikat ka pagka gano'n yung style mo. Kaya lang, that was a long time ago. Kaya lang sa ngayon, lalo na yung nagkaroon ako na experience when I had a chance to attend, no? For a time, naging din po ako, naging secretary ako ng Philippine Spa Association. Ah, Nagkaroon kami ng tsansa na umattend ng Asia Pacific Wellness Summit. Yung Asia Pacific Wellness Summit ginaganap yung karaniwan doon sa Bangkok kasi nandoon yung mga high-end na mga spa sa buong Asia Pacific region. Ngayon, doon ko napuna kasi binivisit namin yung mga high-end na mga spa like the Six Sense Spa, yung mga ganun, no? So ang dami nun, ang gagaling, ang gaganda. Napansin ko, ubod ng tahimik, tsaka ubod talagang napaka-organized ng lahat. Okay? At ang hindi ko na narinig at hindi ko man lang napansin, yung ingay nung pagtatatputment ng massage therapist. Yun na yun. Di ba? Kasi sa Pinas, naranasan ko pagka lalo kung sabay-sabay, di ba? Patapos yung, kunwari, sabay-sabay na, nagtatapos na sa pagmamasa yung mga therapist. Talagang ang ingay ng buong common room, no? Di ba? Normal doon tayo sa common room. Grabe, magigising ka talaga. Kung sarap-sarap na yung tulog mo, biglang magigising ka dahil ang iingay ng mga galaw ng mga kamay. Okay? So yun yung mga sinasabi natin na mga pagbabago and we have to adapt to those changes, no? To keep ourselves afloat dito sa industry ng pagmamasahe. Now, the next question I'm going to pose here is, what can the massage code of ethics do? Ano ang nagagawa ng massage code of ethics? Okay, number one, it lays out in a clear manner the values of the massage therapy profession. So linilinaw niya, binibigyan niya ng parang demarcation line kung ano ang dapat gawin, hindi dapat gawin patungkol sa ganitong iba't ibang bahagi no ng ating mga yung ika nga mga stakeholders. And it explains that o yan what they are and what we ought to do to protect and promote the public good, no? Kasi alam na natin yung mga limitations, alam na natin ang implications ng mga bagay na gagawin natin na hindi makakatulong sa industry. Meron na tayong ika nga moral obligation na ipalaganap yung mga bagay na to. Yeah? Kaya nga, lagi kong sinasabi, I'm sorry if I use that term, no? Lagi kong sinasabi na sa massage industry, sorry for that term ha, pero ito yung natin minsan eh. Sa massage industry, bawal ang tatanga-tanga. Okay ba kayo doon? No? Ibig sabihin noon, hindi pwede yung ano ka lang, no? Yung parang wala lang, chill lang, ganun. Parang masahe lang, ganun. Hindi eh. Kailangan nagpo-progress tayo. Later on, you'll find out marami tayong dapat gawin bilang mga massage therapists. Okay? Ayun, katulad na banggit natin kanina, we must avoid doing things that will cause harm doon sa ating clients, no, sa publiko. Okay. I'll move to the next slide by the way. Okay, bago ko magpapatuloy, do you have any clarification or anything you would like to add doon sa ating discussion? Ito yung mga paunang discussion natin and then we will now
be diving on doon sa ating Code of Ethics na discussion. At ngayon, pag-uusapan na natin direkta kung ano yung mga iba't ibang mga later, yung mga iba't ibang mga components ng ating pong Code of Ethics. Ang sabi rito, massage, ito yung ating pinaka-preamble, ano? Ito yung pinakabuod ng ating Code of Ethics ng massage. No? Sabi rito, massage therapists are duly licensed professionals who possess, maintain, and uphold at all times the dignity, the integrity, and reputation of their profession. Okay? And then quinalify niya pa, no? Sabi rito, with high moral values, as well as technical skills and professional competence. So, sa unang paragraph, makita natin yung pinakabuod na ng lahat patungkol sa Code of Ethics, no? Andiyan na yung ika nga yung ating moral principles, andiyan na yung ating kahusayan, yung ating technical skills, and of course, yung ika nga yung professional competence, no? Yung ating pong pagiging ganap na mahusay na massage therapists, no? So yun po yung ano, yun po yung ideal na ang ano ng ating ano na ating buhay bilang mga massage therapists. Pagpapatuloy, ang sabi rito, they strictly adhere to scientific principles. So hindi lang po yan sa kung sa Bisayan tawag namin diyan, mato-mato, no, yung basta-basta lang, no, yung gano'n, no. Kinakailangan ito ay ano, base sa scientific na kaparaanan, no, na scientific na kaparaanan, professional standards, and moral values. The principles embodied in the Code of Ethics or Massage Code of Ethics aim, number one, to help massage practitioners individually and collectively pursue and maintain a high level of ethical conduct demanded by the practice of the industry or the massage therapy. So, ibig sabihin po nun, okay, uh, tutulungan natin ang lahat ng mga nakapaloob sa industriya ng pagmamasahe na sila ay what? Maatim, no, to pursue and maintain, mapanatili ang mataas na antas ng ethical conduct na inaasahan, no, sa pagiging isang massage practitioner. Okay. The provisions of this code shall govern the massage therapist relationships. Ito na ngayon, no, nakahimay-himay na siya. Relationships with clients, number one, clients, and then co-practitioners, kapwa manggagawa, mga employers, kung tayo ay nagtatrabaho sa isang spa o sa home service outfit, and members of allied professions, and of course, the general public. No? So yun po ang ika nga ang kabuuan ng lahat. Okay? Kaya nakasummarize na siya dito yung mga inaasahan sa atin, no, bilang mga practitioners. Kaya yan, hindi na nga tayo tulad ng binabanggit ko sa inyo, hindi na tayo dapat ano, ini-stereotype ng kasi minsan na-stereotype tayo ng social media ay ng mainstream media, di ba? Kapag ka may kapalpakan sa industriya ng masahe, masahista, ganun ang kanilang connotation. So the public has already that kind of a thinking na kapag may mga palpak na ganyan, may mga kalokohan na ganyan, dahilan yan sa mga masahista. At ang impression ng masahista, hindi maganda. Do you agree with me? No? Minsan ganun eh. Kaya minsan medyo nahihiya tayo, di ba? Anong trabaho mo? Ano lang, ano lang, masahista lang, yung ganun, di ba? Hindi yun eh. Dapat kailangan ano tayo. Lalo na kung may lisensya na kayo, di ba? Pag naglalakad sa kalye, ganun na yun. No? Tapos, I am a massage therapist. Tapos maglakad, bongga, ganun talagang maglalakad. No? Hindi naman. Hindi naman ganun. Pero what I'm saying here is that panghawakan natin na lalo kung meron na tayong ano, tangan-tangan na lisensya, eh ibang-iba na tayo, no? Naangat na tayo doon sa pangkaraniwan. Okay? So ayun, ano ang mga general responsibilities, no? Ito yung nabanggit kanina ng mga stakeholders natin. Okay? We have duties towards the client. Okay. So pagka sinabing duty toward the client, ang pangunahing obligasyon natin ay ano? Ay pangalagaan ah, ang kanilang tawag niyan, ang kanilang well-being, no? Ang kanilang yung kanilang kalusugan.
Okay? So yun po yung pinakabuod ng ating obligasyon sa ating kliyente. Patungkol naman sa profession, sa industry ng pagmamasahe, ang sabi rito, we have that responsibility to strive for excellence and advance the reputation. Ano pong ibig sabihin nun? Tayo ay magsumikap na mag-excel. Huhusayan natin, no? Hindi tayo dapat kontento nung pinanggagawa natin ng previous years, hindi dapat kapareho ng sa gagawin natin ngayon, no? This should be a shift, no? Higher gear, no? Higher level of performance. Okay? As we strive for excellence. And then advance the reputation. Para kapag may client tayo, sasabihin nila, wow, yan ang massage therapist, di ba? Talagang mahusay. Okay? Yung pangatlo, makita natin po rito, we have duties, ano to, yung kabuuan ng ating obligasyon towards our co-practitioners, kapwa natin manggagawa, to foster fellowship and mutual assistance. Ano ibig sabihin po nun? Okay? Pag sinabing fellowship, ang ating pakikipagkapwa, no? Hindi po pwede po yung siraan diyan, siraan dito, yung gano'n. Hindi pwede 'yon. Lamangan diyan, lamangan dito, yung gano'n. Kailangan isipin din natin yung kapakanan ng ating for a while. So, alisin po natin yung gano'n, no? Yung ika nga minsan crab mentality, no? Yung kung sino yung umaangat, yung hihilain mo pababa. Hindi po pwede po 'yon, no? And ika nga dito, mutual assistance. Ibig sabihin 'yon, yung ating pagtutulungan. Ayan, mahalaga po 'yon. Okay. The next one here is ang ating obligasyon sa ating mga employers. Ayan. Ayan. May mga kasamaan tayo dito ng mga employers. Ang sabi rito, massage therapists shall be fair, honest, and loyal in dealing with employers. Okay? So, bumalik uli yung salitang honesty. No? Pagiging tapat, pagiging totoo. Okay? Pagiging loyal. No? Kasi kung saan ka nang-empleyo, wala kang karapatang pagsiraan yung ating management. Kasi diyan ka nagtatrabaho eh. Nakuha niyo po ba 'yon? No? So, 'yun po yung ano natin na napakahalaga bilang mga massage therapist na panghawakan po natin po ito, no? Upang sa gayon ay mapangalagaan po yung ating pong yung ating pong ika nga yung ating pong mga employers kasi kung wala sila, wala tayo ngayon, no? Ganun lang po kasimple po yung logic po doon. Okay? Okay. Tuloy po tayo. So ngayon, ayan, ito na ngayon yung pinaka meat of the matter. Kasi kanina summary lang po 'yon ng ating mga obligasyon. Okay, himay-himay natin 'yan. Ito lahat ang mga sabi po ng DOH. Kailangan pag-aralan niyo lahat 'yan, no? Para sa gayon ay talagang you'll be able to live up to expectations. Kaya una sa lahat dito, yung patungkol sa kliyente, sabi ito na yung paghihimay ng ating discussion kanina. A massage therapist must attend to his or her clients faithfully and conscientiously. Ano ibig sabihin po nun? Ano ibig sabihin po ng faithfully and conscientiously? Okay? Ibig sabihin nun, tayo ay magkakaroon ng iisa yung ating kapag hawak natin yung client, no? Kinakailangan na binibigay natin yung ating buong husay sa ating kliyente. Okay? Buong husay, hindi po pwede po yung yung tira-tira. Kailangan buong husay ang ibibigay natin sa ating kliyente. Okay? He must secure to them the benefits that rely upon his or professional care, skill, and care. No? So, ibig sabihin nun, talagang sisikapin natin, alamin natin kung ano yung when you do the when you do the SOAP, tingnan mo titingnan natin kung paano natin mapapahusay yung ating serbisyo at magkaroon sila ng maximum benefit sa ating gagawing pagmamasahe. Okay? And then he or she should not compromise his or her services to the client under terms and conditions which would impair the quality of client's care. Ano ang ibig sabihin po nito? Ibig sabihin po nito, hindi po tayo dapat magko-compromise, hindi po tayo dapat nagsushort change, no? Kung ano yung napagkasunduan gagawin natin. If you do 1 hour of Swedish massage, then you make sure you do 1 hour of Swedish massage.
Okay? No shortcuts. No? Minsan kasi may mga napapansin ako diyan pagka ako nagpapamasahe, hindi ko lang alam kung ano yung reason, no? Kasi minsan biglang nagpapaalam na, "Sir, sandali lang, lumalabas yung massage therapist." No? Hindi nawawala ng ilang minutes. Tsaka babalik. Hindi ko alam kung ano yung dahilan. Hindi naman nagsabi, "Sir, CCR man ako." Pero hindi naman dapat excuse yun, di ba? Before ka magka-client, dapat andun ka para kasi 1 hour yung usapan no? Hindi po tama na yung oras na nakalaan sa kliyente, mo yan, i-short change mo yan kasi meron kang personal na gagawin doon sa kabila o sa labas. Okay? Minsan pa naririnig ko nga nag-uusap pa sila doon na ibang therapist. Iniwanan ako nakipagkwentuhan doon sa kabila. Yung ganun. So that is already a violation to this, no? So kailangan hindi compromise, dapat buo yung serbisyo na binibigay natin sa ating kliyente. Okay. The next one is, duties towards the client, patuloy tayo. Number 2, a massage therapist is expected to practice on scientific basis. Okay. Ano ibig sabihin po nun? Pwede ka bang maging creative na naisip mo, sandali. Para mabigay ko yung galing ko, try ko naman kayang gamitan ng crudo yung aking client instead of the massage oil. Scientific ba yon? Crudo? Okay? Although yung pinagmula ng crudo tsaka ng mineral oil, pare-pareho lang naman, pero sa tingin nyo ba, scientific ba yon? Katanggap-tanggap ba yun ng kaparaanan? No? Just simply because you would like to be creative? No. Okay? Why is that? Because it is not scientifically found, there's no scientific basis na yung crudo na yan, pwede mong gamitin as substitute sa massage oil. Okay? So, ayun po, no? Kinakailan ang iyong masahe ay based on science, no? Hindi lang basta lang naisip mo lang na gawin, yun na yung gagawin mo, no? Dapat mayroong mayroong patakaran na sinusunod. Okay, number 3. A massage therapist shall desist from the performance of any procedure which is doubtful or questionable in moral propriety. Okay. Ano ibig sabihin po nun? Pag sinabi nating desist, di ba, naririnig nyo yan sa mga legal natin, cease and desist order. Yung ganon. Cease and desist, CDO. Yan. No? Yung mga patungkol yan sa mga abogasya, no? Pag sinabing cease or desist, ibig sabihin tigilan. Huwag gagawin. Okay? So, anong ibig sabihin po nun? Huwag nating gagawin yung mga bagay na alam natin malalagay tayo sa alanganin, no? Malalagay sa alanganin yung ating industry ng pagmamasahe. Anong halimbawa nun? Classic example. Bato-bato sa langit, ang matamaan huwag magalit. Okay? Yung pag-perform ng sasabihin ko ba yon? Anyway, yung form ng massage na hinihimas yung genitals. Okay? Lingam massage. Yan. Klaroin na natin. Lingam massage. Lahat naman tayo, mga professionals, di po ba? Lingam massage, no? There was a time in Manila, sumikat po yan, no? Talagang nilalagay nila doon sa mga signage nila, no? May mga spa na ganon. We offer lingam massage, yung ganon. Hala, no? Kami doon sa sa Manila, kasi at that time I was still operating in Manila. Sabi namin, ano yun, no? So, namin hanggang sa nabalitaan namin sa Caloocan, mayroong ganun, no? Gumagawa sila ng lingam massage. Yung lingam massage, ang sabi ng iba, yung lingam massage ay nakakatulong daw yan sa prostate, no? Yung mga may clients daw na may mga prostate problems kasi yung ganun. Kasi yun tama ba yung nilalaro yung ari ng lalaki, ganun ba yun? Yun yung minamasahe, in other words. Okay? So, alam nyo ba, hindi naman yan appropriate at saka hindi naman yan, walang ganun sa DOH. No? Walang ganun sa DOH. Kaya sinasabi ng DOH, huwag nyong gagawin yon, no? Kaya for a while lang po yun After some time, medyo nawala. And then, ewan ko lang kung nabalitaan nyo, sumulpot na naman sa Cebu. Sumikat naman po yung gano'n. Meron nagpalaganap ng lingam massage, yung gano'n. Okay? Para come on nila sa client nila.
Ang nabalitaan namin, nag-report yung isang kasama nating nasa institution, from other institution na naka-base sa Cebu. Talagang dinala yung issue na yun sa sangguniang, sa ano ba yun? Sa City Council. No? Talagang pinagdidibatihan nandoon. Kasi yun nga, no? At ang panindigan ng ating mga kasamahan sa industry, hindi ito nararapat. Why is that? Kasi very thin line yung doon sa ano na, no, sexual promiscuity. No? Kasi ari na 'yun eh. 'Di ba? Dadalawa lang kayo sa massage room o sa massage cubicle na 'yan. 'Di ba? Saan nahahantong yung ganung activity? Okay? So 'yun ang ano, 'yun ang pinapaliwanag ng DOH. Desist from the performance of any procedure which is doubtful or questionable in moral propriety. No? Kung medyo nagdududa, kaduda-duda, umatras ka na. Ganun lang po yun. Okay? So, yan po. Ang pang-apat, yan. A massage therapist should keep secret all, ulitin ko, keep secret all confidential matters pertaining to client except in the interest of justice and public health or public safety. Yeah. So, ibig sabihin nun, kasi alam nyo, ako sa aking karanasan, minsan kasi habang nagmamasahe tayo, yung tao, yung client natin, naging ano na siya, relax na po yan, ano? And minsan po, talagang kung mayroon siyang kinikim na whatever there is sa kanyang puso, nilalabas niya dahan-dahan. Now, whether consciously or unconsciously, kung ano man sinabi ng client natin, wala tayong karapatan na ipagkalat yan, no? Na i-chismis yan, na imamarites natin yan. Hindi niya sinasabi ko ito para ipagkalat mo. Walang ganun. Kasi that's a personal matter and it's already very, very clear. Bilang massage therapist, yung mga bagay na yon hindi mo dapat pinagkakalat. No? Kung anong confidential matters na sinabi sa iyo, shinare sa iyo, then you keep it. No? That is only for your own personal consumption. It was never meant na ilabas mo sa social media, ipagkakalat mo sa kasamaan mo sa spa, or sa ibang tao. Okay? So, ang bigat, di po ba? No? Maliban na lang kung yung information na sinare sa'yo ay may kinalaman sa mga issue ng mga drugs, mga heinous crimes, mayroon ka obligasyon na ipaalam mo ito sa mga duly constituted authorities, ika nga. Okay? So, ayun po ang ating mga obligasyon na napakahalaga na dapat nating tingnan. Okay? Panghuli, a massage therapist should regularly evaluate the client's condition and any unusual changes while in the process must be given appropriate action. So, yan na po sabi natin, nung una nating binanggit, di ba? Ano tayo? Laser focus tayo sa client natin. Kung ano yung pangailangan niyan, doon ka na nakatuon. Okay? Dapat yung iyong mindset doon din naka-focus. Ngayon, habang kayo nagmamasahe, no, titingnan mo yung kanyang kondisyon. O kung siya ay return client, you try to monitor. Nag-i-improve ba siya doon sa kanyang chief complaint noong una? Okay? Kung may mga pagbabago, whether that's for the improvement or nag-deteriorate, then you let your client know and you must do the appropriate or necessary action to address the situation. Okay? So, yun po yung ano natin, no? Kaya, di ba, medyo, ganun palang trabaho ng massage therapist. Ang dami pala namin dapat gawin. Okay. So, yun po yun. Okay. Ay, meron pa. Panghuli. Ito ba yung panghuli? Okay. Ang sumunod naman ay, a massage therapist should respect the privacy of the clients with regards to his or her ideals, belief, values, and customs. Ito na po yung parang katulad kanina, no? Well, yung kanila medyo intimate yun, medyo intimate na mga concerns. Pero ito yung mga kanyang mga paniniwala, kanyang mga paninindigan, yung gano'n, no? Value system niya. Kung ano man yun, okay, wag nating debatihin yung client. Ewan ko lang kung meron iba sa ating gano'n, kapag yung sinabi niya, hindi natin kasundo, hindi natin, hindi natin gusto, di ba? Huwag nating debatin yung client.
Hindi sir, mali yan. Huwag natin sabihin ganun. Mali ka sir. Pag ano, away na yun, di ba? Kliyente yan eh. Huwag natin kalimutan, no? Minsan there are tinge of truth dun sa kasabihan na customer is always right. Okay, do you agree with me? No? Sabi nila, the customer is always right. Okay. So, yun po yun. Igalang natin yung kanyang paniniwala. Okay? Huwag natin siyang kung hanggat maaari, ako sa totoo lang, hanggat maaari, huwag mo i-engage sa conversation si client. No? Okay. Why is that? Kasi ako naranasan ko yan. Yung client, yung therapist mismo, ako nagpamamasahe. I cannot remember saan yung sa Manila. Habang minamasahe ko, ang daming kwento yung therapist. No? Nagkikwenta siya kung ano-ano pinagsasabi. Okay. So, minsan iniisip ko, ano ba yung motive niya? Ano motibo niya? Ba't niya sinasabi yung mga personal life niya, yung gano'n, no? So, yan, magdududa ka eh. Ano bang ibig niya sabihin? Okay? So, in the same token, no, tulad sa amin natin, wag kayong makipag-argue sa client natin. Igalang natin yung kanyang mga paniniwala na binahagi sa atin. In the same token, wag naman natin guluhin yung kanyang privacy. No? At hindi ko alam kung nagpaparinig ng mga kung ano-ano, no? So, dapat ganoon para hindi mabahiran ng madungisan yung ating ginagawa sa industry. Meron pang dagdag. Ay, talaga. Ang dami, no? Ang dami. A massage therapist should motivate the client to enhance wellness. Ayan. Dito na yung medyo positive note natin, no? Kaya yung papasok dito yung natin, di ba? If you remember sa ating oral and practical exam sa DOH, di ba? Yung ating aftercare. Ito yon, no? Ito yon. Sasabihin mo sa client kung ano yung gagawin niya, ano yung iwasan niya para mapanatili yung malusog na pangangatawan, no? Magkakaroon siya ng ng healthy lifestyle. Okay? So yun po ang natin, yun po yung mahalaga na dapat nating i-emphasize, no, sa ating client. Kaya kung mayroon kang bad news, you always have to end with the good news as much as possible. Okay? Para magkakaroon ng balance yung ating ginagawa sa ating kliyente. Wag na wag tayong magbibigay ng bad news at iiwanan natin siya nandoon sa ganong sitwasyon. Okay? Talaga kailangan natin babalansi natin po 'yon. Kaya para naman obligasyon po natin po 'yan kasi kung may sinabi kasi ito yung observation ko sa inyo, 'di ba? Kung negative man 'yon, you try to balance it out, no? And then you even have you may offer better ways of doing things para ma-reverse yung ganong klase observation o yung ganong situation ng ating client. Okay? So, ayun po ang the next slide that we have is let's check. Ayan, sa profession na po tayo. It seems alanganin na po yan. Nasa page 119 ng ating manual. I think dito na lang tayo muna magtatapos for the time being unless you have, I think some of you have something in mind na gusto kayong linawin. You are now free to share or meron kayong gusto idagdag doon sa aking mga sinabi kanina, you are free to do so. Now is your time. Kung meron man kayong katanungan. Angeline, do you have any question? Meron kang clarification? Wala. Okay. Okay, si Cherry Ann. Si Cherry Ann, mukhang malalim yung iniisip eh. Che? Okay. So, what about the others? Do you have anything to ask or anything to add? Mayroon ba kayong kasi alam ko ang iba sa inyo nag-iisip eh. No, kasi probably first time niyo narinig yung iba kong mga sinabi dito. Pero ito yung po yung mga patakaran, no? Ito yung patakaran na inilahad ng DOH para sa atin, no, sa bilang player sa massage industry. Na kaya kailangan nating bigyan ng pansin ang mga ito sapagkat later on we will study doon sa AO 2010-0034, dito naman pag-uusapan kasi may portion po doon na nagsasabi na ano yung mga grounds para ma-invalidate yung ating lisensya. Okay? Kung ano yung mga requirements para maging license,
mayroon din siyang provision na nagsasabi, ito yung mga grounds na pwede tayong matanggalan ng lisensya. Kaya nga, ang ating pamahalaan, hirap tayong, kung mayroon tayong ginagawang kabalbalan, tama ba yung term na yon? O may ginawa tayong hindi tama, ay mahirap tayong habulin kung wala kang hawak na lisensya. No? Pero kung may hawak ka na lisensya, yun, madali tayong what's this? Mapalalahanan, no? Kasi at stake yung ating lisensya if we do not follow the Department of Health, no? Yung kagawaran ng pangkalusugan. Okay? So, ayun po, kung wala na po kayong ibang concern, I think that will be all for today. Our time check, it's almost 1 o'clock. No? And then by tomorrow, tuloy natin yung ating discussion at yung sunod-sunod natin pag-uusapan yung ating mga duties and obligations bilang bahagi ng ating Code of Ethics. At kung meron kayong maisip na mga katanungan later on, pwede nyo ako i-PM and then we'll try to discuss about that. And then you just try to internalize kung ano yung mga ano natin, kasi ito yung pinapaano lang sa atin, pinapaalaala lang sa atin ng DOH regarding sa ating mga obligasyon, no? Napakadami nating obligasyon. Kaya huwag kayong mag-alala, hindi naman 'yun mahirap kung tutuusin, basta importante lamang ay bukas sa ating loob na sundin ano man ang patakaran ng ating pamahalaan, kasi ang ating pamahalaan ang siyang nag-o-oversee, no, sa ating industry. Tinitingnan nila kung ginagawa ba natin ng tama ang dapat nating gawin. And the other way around, kapag kayo naman ay naagrabyado, andyan yung gobyerno. Pwede tayong ipagtanggol ng gobyerno, no? Kasi kung alam naman nila na ginagawa natin yung tama at alam naman nila na ginagawa natin yung maggabay na ipinagkaloob sa atin ng ating pamahalaan, particularly ng kagawaran ng pangkalusugan, nasa safe side tayo. No? Wala tayong pangangambahan. Okay? So, ayun lang po. Maraming salamat. Kung wala na ibang katanungan, and then see you tomorrow. Tomorrow is Friday. Okay? Tuloy natin sa ating discussion. God bless and see you again. And happy belated Valentine's po sa iba. Sa mga nag-Valentine's kagabi o kahapon, yan. Happy Valentine's po sa inyo. Pero tulad ng sinasabi natin, may Valentine's ka man o wala, life must go on. Importante, kung tayo ay nagmamahal sa Diyos, ang Diyos nagmamahal sa atin, well, that's more than enough. No? Life must go on and be happy. Ika nga. God bless you. Salamat po.